Welcome to Donmar TV News Channel. Agaw pansin at umaaniho ngayon ang samut-saring reaksyon ang naging pagpupulong nitong si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio at ni dating Senador Bongbong Marcos at nangyari ho yan doon sa bahagi ng Cebu. Kaya naman naging trending topic pa ito sa social networking sites simula kaninang umaga. Pinopirma mismo ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, Paborines Bamburado 13, sa kanyang social media page ang pagkikita nito ni Presidential at Senator former Bongbong Marcos Jr. Sa mismong karawan ni Congressman Yeda na may bahay mismo ni House Majority Leader Martin Romualdez, naganap ang kanilang pagkikita. Pagkikita naman sa post ni Inday Sara na binigyan nito si Marcos ng isang bag na may tatak na durian. Galing pa mismo yan sa Davao. Una nito, binisita ni Inday Sara ang kanina itong Cebu Provincial 5th District Board Member Red Duterte. Sa kalaunan, kasama nitong nag-dinner ang tatakbong 1st District Congressman naman na incumbent sa Mayor Samsam Gulyas at ang asawa nito na tatakbo bilang alkalde din ng syudad ng Talisay City aspirant na si Rhea Gulyas. At nag-agahan ito sa isang hotel kasama ang mga opisyales ng Cebu City Hall, sina Cebu City Acting Mayor Mike Rama, Cebu City Councilor Raymond Garcia at iba pang mga opisyal. Dagdag pa nito, Bombo Radio Philippines, Bombo Dinis, nagkaroon ng maikling meeting sa pagitan ng mga opisyal at ni Inday Sara. Makikita din ang pagtaas ng kamay ng mga opisyal bilang pag-endorso ni Davao City Inday Sara Duterte sa tambalang Rama at Garcia Tandem naglungsod ng Cebu. Sa naturang hotel, nandoon din ang kapatid ni Bongbong na si Amy Marcos. Pag-ugritag marami ang nasurpresa sa development ito dito mismo sa Queen City of the South, kung saan personal na kausap o nag-uusap itong mga dalawang batikag leader from the North at isa yung from the South. Kung malala, dati sinabi ni Bongbong Marcos na plano nitong paunlarin ang Cebu Island, kung saan ito ang naging sentro ng usap-usapan kahapon. Kinumpirma ni Vice President Leni Robredo na kanyang kinuha ang Labor leader na si Sonny Matula bilang ika-12 kandidato sa kanyang mga senatoriables. Si Matula na isang independent candidate, ang presidente ng Federation of Free Workers at chairman na nagkaisa Labor Coalition. Depensa rin naman ni Robredo ang kanyang desisyon kung bakit isinaling niya bilang candidate si Matula na ipinaglaban umano ang karapatan ng mga manggagawa. Samantala, umaasa naman si Matula na siya ang maging kinatawan ng marginalized sector sa Senado na nagmula sa mga manggagawa. Dahil sa kumpleto na ang line-up ni Vice President Leni, sa puwera na rin sa line-up si dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares na kabilang din sa naunang inendorso ng isang bayan. Samantala, balik tayo sa mga balita sa politika pa rin. Pinasungalingan daw ng grupo ng mga mag-aaral at alumni ng University of Oxford na merong degree sa Presidential Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanilang inilabas na kalatas ng Oxford Philippine Society. Nababala sila sa patuloy na pagkalat ng misinformation tungkol sa mga academic achievements ng anak ng dating Pangulong Marcos. Ayon sa grupo na walang anumang degree mula sa Oxford si Marcos, base na rin sa kumpirmasyon ng universidad. Dagdag pa nila na ni isang kurso gaya ng Bachelor of Arts in Philosophy, Politics and Economic degree ay hindi raw nakakuha ito nga si Marcos at bagyang pagkuha nito ng preliminary examination ay kanyang naibagsak sa unang pagtangka nito. Ang layunan niya nila ng pagpapalabas ng statement kagabi ay para malabanan ng pagkalat din ng mga maling impormasyon. Binubuo ang grupo ng 200 mga Filipino students at alumni ng Oxford University doon sa England. I'm actually on vacation, pero I cannot help it but make this comment doon po sa paratang ng kampo ni Yorme laban kay BBM. Kung natatandaan po ninyo kahapon, may lumabas po na balita na pinagbibintangan ng kampo ni Yorme si BBM. Ang ginamit pa nga nila ay rich kid from Forbes Park versus poor boy from the slums of Tondo. Ito po yung komento ko po. Kasi inaakusahan po nila si BBM na ninakaw po ni BBM di umano ang ideya ni Yorme tungkol sa issue ng excise tax on petroleum products. Okay? So ganito po yung istorya. Nagbigay di umano ng pangako si Yorme sa Tarlac City na kung siya ay mahalal bilang Pangulo, ay babawasan niya ng 50% o kalahati ng excise tax on petroleum products para makatulong di umano sa ating mga kababayan. And then a few hours na lumabas yung balita, nanabagan di umano si BBM na sa Kongreso na isuspindi muna ang implementasyon ng excise tax on oil or petroleum products. So ito na, nagreklamo ang kampo ni Yorme
at tinawag nilang idea theft ang ginawa ni BBM. At what makes me nagalit talaga ako is dahil sabi nila, ito na nga daw, ang pagsisinungaling runs in the blood. Fake war medals for the father, fake Oxford diploma for the son. At para daw isang mayamang bata sa Falls Park nagnakaw ng term paper ng isang poor but smart kid from the slums of Tondo. Excuse me, Yorme, mukhang mali yata yung pagkaintindi ko dito sa inyong paratang. Mali yung ginawa ninyong paratang kay BBM. Unang-una, wala ni isa sa inyo ang may monopolya ng ideya na mas epektibong makakatutulong po sa ating mga kababayan. Okay, ang pag-usapan natin ay, ito yung unang punto ko. Walang sino man sa mga kandidato ang may best idea on how to effectively serve the people. Hindi monopolya dahil ikaw ang unang nag-announce yan. Hindi pwedeng sabihin na monopolya ni muna ang ideya na yan to the exclusion of everybody else. Kung matatandaan po ng mga supporter ko po noong 2019, 2019, palagi ko na pong sinasabi, hindi po ako pabor sa excise tax on petroleum products. Dahil alam ko po na malaki po ang maitutulong kung ito yung matanggal o mabawasan. Malaki ang tulong nito sa public transport sector, malaki ang tulong nito sa ating mga kababayan in terms of lower fares, pamasahe, delivery of goods and services, mas mura, and cost of production. 2019 pa yun mga kababayan. Sinasabi ko na yun, nangangampanya na ako. Pero hindi ninyo ako narinig na sinabi ko, oy, ako ang nauna niyan. To the exclusion of everybody else, huwag nyo nang gamitin yan sa pangangampanya ninyo. Dahil nauna si Glenson na magsabi niyan. No, hindi nyo narinig sa akin yan. Pero ito, si Esco, na sinabi lang niya sa Tarlac in 2021, inangkin na niya to the exclusion of everybody else. So that, kung nanawagan si BBM ng substantially similar, ang paratang nila, ninakaw na ni BBM yung ideya na yun. Mali po yun. Wala ni isa sa inyo, mga kandidato, ang may monopolya ng ideya kung paano niyo masilbihan ng tapat at epektibo ang sambayan ng Pilipino. No one has that monopoly. Now, pag sinabi po natin monopoly, ito po yung gusto nilang pinapalabas. Monopoly nila yung ideya na yun. Pag sinabi po natin mga kababayan ng monopoly, ano pong ibig sabihin nun? Pag tinignan po ninyo yung meaning ng monopoly, lalabas po yung meaning and lalabas po yung word na profit maximizer. So, ibig sabihin, kapag gusto mo ng monopolya, ikaw ay mapagsamantala. So, ibig bang sabihin na nananamantala ang kampo ni Yorme dahil inaangkin niya na sa kanya yung monopoly niya yung ideya na yon? Remember, nauna ako sa iyo, Yorme, 2019 pa, pinagsasabi ko na yan. Kung hindi mo narinig, well, hindi ko naman inangkin na monopolya ko yung idea. Now it goes. Without saying that this time, nauna mo lang in-announce yun, huwag mong angkinin to the exclusion of everybody else. Nauna ako sa'yo, 2019 pa, pinagsasabi ko na yun, I am not in favor of taxes on excise taxes on fuel products. So, pangalawa, mga kababayan, magkaiba po yung konteksto ng sinabi ni BBM at sinabi ni Yorme. Anong sinabi ni Yorme? Kapag ako'y nanalo, ibababa ko ng 50% kalahati ang excise tax on petroleum products. So, ang sinabi po niya, kapag siya'y nanalo, ibig sabihin, kondisyonal. Kondisyonal ang kanyang sinabi. Kung hindi siya manalo, hindi niya gagawin yun. Di ba? Kung hindi siya manalo, hindi niya gagawin yun. Pangako nga eh. Kondisyonal. Pero yung sinabi ni BBM, ako po'y nananawagan sa Kongreso. Kung maaari po, isuspindi po ninyo ang implementasyon ng excise tax on petroleum products. There is no condition sa kay Bongbong Marcos. When Bongbong Marcos called on Congress, there was no condition. It was not conditional. Ora mismo yun, ngayon nananawagan siya. Yung kay Isko, conditional. Yung nature ng kanyang statement is conditional. Kapag ako'y nanalo, gagawin ko ito. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Pero kay Bongbong Marcos, sinabi na niya, nananawagan ako sa Kongreso. Nangyari na yung panawagan niya. So, in terms of time, kay Bongbong Marcos, nangyayari ngayon, nung nananawagan siya. Kay Isko, mamaya na, after 2022 elections, kung ako'y nanalo. So, dyan magkaiba po ang konteksto at magkaiba ang timing. In terms of nature as well, nature, timing, and context. Magkaiba ang sinabi ni Bongbong Marcos kaysa kay Yorme. So wala pong rich kid from Forbes Park trying to steal the term paper of a poor but smart kid from the slums of Tondo. Anong ibig sabihin nun mga kababayan? Taktika lang yun. Maraming pamumulitika. Gusto yata ni Yorme na pag-usapan siya. Kaya gumagawa siya ng mga isyong ito laban sa kanyang mga kandidato. Noong unang linggo, si fake nanay ang kalaban niya. Ngayon, ang kalaban niya ay si BBM naman. Para sa pag-usapan, para umangat yung ratings niya. Kulilat po siya. Hindi siya, mababa pa rin yung ratings. Sa tingnan po ninyo, yung sa Manila Bulletin, mababa po siya. So I remind, Mayor Isko Moreno, 2019 pa, bukang bibig ko na yung taxes na naririnig yan ng mga supporter ko. Hindi ko inangkin ang ideya. Dahil no one has the monopoly of the best ideas to serve our people most effectively. In the same way, hindi mo dapat monopolyahin yan. Hindi mo dapat angkinin yan. To the point na, pagbibintangan mo si Bongbong Marcos.
I repeat, magkaiba ang context ng sinabi mo at sinabi niya. Magkaiba ang timing. Conditional yung sa'yo, ay yung nature. Conditional yung sa'yo, present tense yung kay Bongbong Marcos. Right now, nananawagan siya. Timing, magkaiba. Present yung sa kanya, sa'yo, in the future. So, I call on your me. Be honest, be fair. Huwag niyong akusahan yung tao ng idea theft at sasabihin niyo yung pagpaniling ng runs in the blood. Because, sa totoo lang, hindi po si Bongbong Marcos ang nililingnan dito. Kayo po ang nililingnan sa taong bayan. So ito po ang komento ko. Para po maliwanagan po yung ating mga kababayan, and it's all up to you to timbangin po ninyo. Kung sinabi ni Yorme, itong sinabi ko po.